2 AM na ng madaling araw. Nandito tayo ngayon sa Cebu International Airport. And yun, we're going to Siargao in mga 2 hours. And naghihintay lang tayo dito sa Cebu. And in this video, gusto kong i-explain sa inyo yung nangyari sa akin nung nag-build ako ng application dito sa trading industry. Kasi that time I was mga 19-20 years old pa lang ako. Tapos nag-build na ako ng parang isang trading application. And then yun, parang nalugi ako, natalo ako ng mga 3.5, mga 4 million pesos almost doon sa project ko na yun. In-explain ko sa inyo kung anong nangyayari habang nandito tayo papunta sa Siargao and habang nandito tayo sa vlog na to. And then yun, gusto kong malaman nyo din yung nangyari sa akin about that. Kasi ngayon na magte-turn ako ng 23 din next week. Ang dami ko nang na-experience ito sa trading industry. 7 years na ako dito. Nag-umpisa ako noong 2019. Ngayon, 2026 na. So yun na, sobrang bilis ng panahon. Dati 16 years old lang ako nag-umpisa. Ngayon, mag-23 na ako. So yun, nakain muna tayo ngayon ng Jollibee. Kasi medyo gutom na tayo ng konti. Kasi madaling araw, tapos wala pa akong tulog, wala pa akong kain, wala pa akong dinner. So ito muna yung kakainin natin, traders. And of course, don't forget to subscribe kung bago pa lang kayo dito sa channel. Okay? Marami akong vlogs na gagawin dito sa Siargao. Magsisibu din tayo, magsisikihor din tayo. So medyo nasa vacation mode na tayo ngayon as a trader. And then I want to share of course with you yung gagawin natin dito. Okay, so welcome and enjoy. Nakadating na tayo dito sa Siargao. Nandito na tayo sa Siargao. Ang napansin ko first of all, nung tinignan ko yung weather, biglang uulan ngayong 7 araw, 5 araw na nandito tayo sa Siargao. So, ewan ko kung sino yung may malas dito sa aming tatlo. Maghahanap muna kami ng van para makapunta sa General Luna, which is the parang center. And nandun yung aming Airbnb. Lembaran foto hitam putih. Good morning traders, 7:60 na ng umaga. Nandito na tayo sa ating villa. Sobrang aga naming nakadating kasi 7 AM pa lang. Tapos normally yung mga check-in dito sa Airbnb, alam niyo naman mga 12 noon, 1 PM. So kailangan pa namin maghintay ng konti. Iiwan muna namin ang mga luggage at ang mga maleta namin dito. So yun, ang buti na lang traders, kung makikita nyo naman biglang umayos na yung ating weather. Kanina kasi medyo kulimlim at medyo cloudy, pero ngayon mabuti na lang na sunny na, tapos medyo mainit. Ito talaga yung goal natin sa Siargao, mag-enjoy. Ito na yung third time na pagpunta ko dito sa Siargao. Traders, ang una natin gagawin is magre-rent muna tayo ng scooter kasi wala pa tayong scooter. Ito yung parang pinaka-importante na una mo dapat gagawin pag napunta ka sa mga islands, mag-rent ng motorcycle or ganyang scooter para mas mabilis yung transport mo. Dito sa Siargao, mga 500 pesos na yata I think per day yung scooter, pero dati nung mga 3 years ago nung pumunta ako nung first time, mga 300 pesos lang, mga ganun, 250, 300 pesos. So medyo nataas na din yung price dito sa Siargao. Ang malaking difference na nakita ko about sa prices yung El Nido, Palawan. Talaga sobrang taas ng price sa lahat. Pero ayun, dito okay pa naman sa Siargao actually. Nandito na tayo para mag-rent ng motor. Ito yung pipiliin nating scooter, Fasio. Ito yung gamit ko dati sa Bali, Indonesia. Nung nasa Bali pa lang ako nakatira. So yun, mga 350 pesos lang per day. So medyo mura pa. So yun traders, nandito na tayo sa ating room. Ito yung ating room for today. Kung makikita nyo, we have 2 bed, okay, na medyo malaki. Tapos yun, sobrang simple lang. Ito yung ating bedroom for tonight. And then tomorrow magpapalit tayo, dun tayo sa another villa with swimming pool. Tapos yun, may TV tayo dito para maglaro ng Nintendo Switch. Tapos meron tayong mga ref.
Makita nyo yung mga bagay dito, sobrang simple lang. Ito yung paggagawa ng tea, coffee, and then magpapalit tayo ng villa tomorrow with more privacy, mas malaki. Tapos kami lang dalawa kasi yung sister ko nilipat ko sa ibang Airbnb pero medyo malapit lang naman yung Airbnb. So ito yung parang plan natin sa Siargao ngayong linggo. And then yun nga, and ngayong weekend punta na tayo sa Cebu, and then next week punta tayo sa Siquijor. So yun, Jerry, papakita ko ngayon sa inyo yung ating setup, yung ating office, maging office dito sa ating Airbnb, dito sa Siargao, I mean. Ito yung ating setup, ito yung dinala ko. First of all, ito yung ating MacBook. Okay, dito tayo mag-analysis kahit nagawa ko na yung analysis kahapon sa weekly masterclasses na ginagawa ko every Sunday, 4 p.m. dito sa Pilipinas. And doon kami nagagawa ng weekly analysis kami ng mga students ko. Okay, at ito yung ating MacBook para mag-trade sa MT4, MT5. Okay, ito yung ating ginagamit. And then, dala ko din yung ating Kindle para magbasa, of course. And then, we have yung Nintendo Switch dito. Okay, if mababoring tayo ng konting, lalaro tayo ng konting Minecraft. Okay, and then, may natawag yata sa akin ngayon. Yung natawag yata yung aking team, Run Funding Lab team. So, kausapin muna natin sila. Mag-hello ka nga sa vlog, mag-hello ka sa vlog. Hello. Yun. Kumusta ka, Coach Kier? Pinapakita ko yung aking setup dito sa Siargao, pare. Yung ating setup sa Siargao. Okay. Ay, ayun, in-edit ko mga modules, pre. Ah, Module 4 nga, Module 4. Module 4. Ay, hindi. Lesson 4 doon sa Module 7, diga. Kamusta mo naman yung mga class? Mahirap gang Lesson i-edit. 4, Module 7 nga pala. Send mo sa akin yung mga in-edit mo para ma-review ko, tapos tingnan ko kung okay yung mga class na ginawa ko. Tapos yun. So, paano ko i-send sa'yo, Kahit sa Drive o sa mismong Mega na din, pwede natin gawin doon kahit sa Mega na din mismo, magawa ka ng bagong file doon, or kahit sa Drive na lang para ma-review ko lahat. Tawagan na lang kita mamaya ulit, tapos i-review ko yung in-edit mong class. Duro, boss. Duro. Okay, magdo-drone muna. Ingat para kay may jet lag pa, may jet lag. Ingat, boss Kier, magbabay ka sa video. Yun. So yun, traders, ito yung ating dinala pa, itong drone. Okay, dito sa DJI. Ewan ko kung anong mismong model to sa DJI, pero ang sinasabi ko here is hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. So kailangan muna natin mag-practice itong drone natin para maganda yung view sa mga beach, sa vlog na gagawin ko dito sa Siargao. And then yun, ito lang yung ating setup for today. Tapos kailangan kong i-review yung ginawa ni Coach here kasi meron tayong yung module 7 na kinocomplete pa namin sa academy. So gusto kong perfect talaga yung ibigay sa inyong knowledge, perfect talaga yung ibigay sa inyong system at strategy about sa mga prop firm, about sa psychology, about sa strategy ko, about sa lahat na kailangan yung gawin para maging profitable dito sa trading. So ito yung ginagawa namin sa Rent Funding Lab. So almost 200 members na tayo dito sa Rent Funding Lab, mga 181 members na tayo. So mga let's say soon magiging 200 na tayo. Sobrang bilis talaga, traders, pag talagang titiwala sa iyo yung mga tao at pag talagang maganda at quality yung knowledge na binibigay mo. Sobrang tuwan-tuwa sila lahat, sobrang daming nakaka-take profit. Si Mark, for example, ng isang araw nakapasa na siya ng isang $50,000 funded account. Ang nangyari kay Mark actually is mga January 28, mga last week ng January siya nag-enroll dito sa academy. At dati wala pa siyang alam, wala pa siyang knowledge, wala pa siyang strategy ginagamit, like from scratch talaga si Mark. At ang nangyari dito is naging funded na si Mark ng $50,000 in less than 3 months. Tapos ito yung kailangan ko lang i-advise sa inyo, of course. Be aware sa mga poster account. Sobrang dami ko ng poster account dito sa TikTok. Let's say mga more than 30 na yung nanggagaya ng mukha ko, ng identity ko, ng pangalan ko. So, if may nagme-message sa inyo na una na rin kaiga or nagfa-follow sa inyo ng una na rin kaiga, I mean, hindi ako yan. So, block nyo lang yon kasi never naman ako magme-message sa inyo para humingi ng pera. Ito yung result ni Mark. Ito yung napasa niya sa phase 2, I mean, ito yung 5%. So yan, traders, sobrang laki ng progress ng mga students ko. Gusto ko pang makita yung progress nyo, of course, kung talagang consistent kayo at kayang-kaya. Kakagising lang natin, traders, mga 6:30 na ng hapon. Medyo pagod pa kami lahat. Kakagising ko lang. Tapos, dumiretso na ako dito sa office. Tinignan ko yung mga possible trades na pwedeng ma-execute
sa atin ngayong linggo. And then yun nga, explain ko sa inyo yung sinabi ko sa introduction ng video na to. Ano ba yung nangyayari doon sa ginawa kong application dati, doon sa trading application ko dati. Kasi nung 2019, 2020, nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa trading, isang dream ko na yung parang maggawa ng isang trading app na tumutulong sa'yo para makakuha ka ng data. Kasi of course, kung mag-uumpisa ka dito at ang typical na sasabihin nila sa'yo is para mag-trading, first of all, gagamit ka ng trading view, which is gagamitin natin para mag-analysis, and then gagamit tayo ng MetaTrader 4 or 5 para mag-trade. Pero kulang pa yung isang application para ma-improve pa yung mga result nyo. With data, with journaling, with backtesting, para mag-calculate ka ng lot size, para profit calendar ka, malaman mo kung ilan yung kinikita mo everyday, kung ano yung parang profit mo. So ito yung parang idea ko that time, nung 2020, kasi ito yung parang kulang pa at ito yung parang hinahanap ko mismo sa trading ko. So, anong nangyari nito is, nung nag-uumpisa pa lang ako, so yun, ang ginamit ko lang is mga Notion, mga Excel para mag-journal. And then, nung 2022, nung umalis na ako ng Spain, nung nasa Bali, Indonesia na ako, meron akong dating student sa mentorship, okay, para malaman nyo lang yung story. Student sa mentorship, ng pangalan niya is si Samuel. Ang pangalan niya, Sammy yung tawag ko sa kanya. Tapos yun, student ko lang siya sa mentorship, taga Mexico na laging nasa Texas, laging nasa El Paso, Texas. And then, biglang sinabi niya sa akin, sinabi ko yung idea ko na yun yung parang bala kong gawin, yun yung gusto kong gawin dito sa trading industry kasi ang purpose ko talaga is tulungan ang mga traders na maging profitable at yung percentage ng 90% na natatalo bumaba. So, ang idea ko that time is magawa nga ng isang application, isang app para makapag-improve yung result ng mga traders. So, in-explain ko yung idea ko kay Sammy and sabi niya sa akin, meron daw siyang team, marunong daw siya in terms of marketing, nakapagawa na daw siya ng application dati, may mga developers daw siya na pwedeng gawin yung application na sinasabi ko. So yun, nag-usap kami, mga ilang weeks, mga July 2022, okay. And then after that, nung August 2022, in-start na namin yung project. Ang nilagay kong pangalan sa project is RenX. Okay, alam niyo naman sobrang obsessed ko sa pangalan ko. So, nilagay ko yung RenX. X kasi idol ko si Elon Musk. So, ang ginawa ko is, nilagay ko yung Ren, yung pangalan ko, tapos yung X, RenX, yung pangalan ng trading app. That time, hindi pa nabili ni Elon Musk yung Twitter. So, Twitter pa yung pangalan ng x.com ngayon. So, ang sinasabi ko is, alam ko na yung story ni Elon Musk, alam ko na kung paano siya ka-obsessed with that letter. And yun din yung parang ginawa ko sa application ko sa trading. So, ang nangyari dito is, nag-start kami dun sa project na yon. Nag-invest ako ng, let's say, nung una, mga 20,000, 25,000 euro, let's say, it's almost 2 million pesos yung una kong in-invest. Okay? And then, yun, nagawa kami ng prototype, nagawa kami ng UI UX, sa Figma, parang dinesign namin lahat. Makikita nyo yun sa video ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko. Okay, para maintindihan nyo lahat. Ang nangyari that time, sobrang motivated ako sa project na yun. Alam mo yung sobrang gusto kong gawin talaga yun, magawa talaga yung application na yun para finally ma-achieve na yung one of my dreams, which is meron tayong trading application para matulungan yung data ng mga traders. So, nung pinakita ko sa IG ko, nung pinakita ko sa my stories, doon sa Ren.Forex kong Spanish account, sa mga followers ko, sobrang ganda ng feedback, sobrang daming followers, sobrang dami kong students na tuwang-tuwa, na sinusuport ako sa project na yon. Okay, and then doon ko nakita yung potential talaga na ito yung kulang dito sa trading industry. Okay, so yun, ang nangyari is, tinuloy namin yung mga prototype sa phone, sa PC, mga let's say from August to December, yun yung parang ginawa namin. And then, ang plan namin, it was, nung December 28, 2022, i-launch na namin yung parang beta phase or demo phase ng application na yun, which is ang meron lang that time na ila-launch namin is yung parang calculator para maka-calculate mo yung lot size. Okay, makikita nyo yan ngayon sa screen. Malalagay ko naman sa inyo lahat ng videos na sinasabi ko. And then, nung nilaunch na namin nung December, before matapos yung taon ng 2022, sobrang daming nag-register, almost mga 4,000 to 5,000 yung nasa waitlist namin sa application. Okay? And then, ang nangyari is nung February 2023, pumunta nga ako sa US para pumirma ng mga contracts, para ayusin lahat, para makilala pa yung team, makilala pa yung mga developers, makilala pa si Sammy, business partner ko, mga 35 years old siya, medyo matanda na din sa akin. Almost, nadodouble na yung age ko. And ang nangyari dito is yun, nagkakilala nga kami, sobrang iba yung experience. Alam mo yung pumunta ka lang sa US, pumunta lang ako sa US para
para sa project na yun. Tapos nakilala ko pa sila. Kahit natalo ko ng ganung pera, I think ang dami kong natutunan sa project na to. Okay, ito yung sasabihin ko sa inyo mamaya. So, ang nangyari dito is, nung pumunta na ako sa US, yun, pinlan namin ng maayos yung roadmap na mangyayari that year, 2023, kung paano namin de-develop yung backtesting phase, paano namin de-develop yung kulang pa sa application na yun, okay? And then, after that, ang nangyari nung umuwi na ako sa Pilipinas, ang nangyari dito is, ang dami ko pang projects kasi hindi lang RenX yung projects ko. Meron pa ako dating Pipsologia, meron pa ako dating RenForex, meron pa akong inasikasong mga students ko din sa Spain. So, parang yung focus ko, nagpaiba-iba, Hindi ako nag-focus sa RenX, medyo nag-focus ako dito sa isang company ko, sa isang project kong ganito, dito din sa RenX. So, hindi ako naka 100% focus dun sa project na yun, which is talagang kung iisipin ko ngayon, kailangan ka mag-focus o kailangan mong bigay lahat ng energy mo para makapaggawa ng ganong type of application. And then, that time, wala pa naman akong idea, wala pa naman akong knowledge about coding, about mga programming, about AI. Dati sa AI, nag-uumpisa pa lang. So, medyo hindi ako pwede makatulong din sa ganon. So, ito yung parang nangkulang sa akin at ito yung parang i-admit ko din. Alam mo, 19 years old, mag-20 years old pa ako that time. Sobrang bata mo pa, lahat ng mga nagtatrabaho para sa akin, mga 30 years old, 30 plus years old, mga developers, yung isa 37 years old, si Alberto. Aquí estamos con Beto, uno de los desarrolladores de RenX, el creador de todo. ¿Qué tal estás, Beto? ¿Qué tal? Aquí estamos dándole para crear la mejor plataforma de trading del mundo, ¿no? Ahí está Sammy, atrás, mira, focus. Vamos! So, parang yun, nag-uumpisa pa ka lang ako sa phase na yun, And kung isipin ko ngayon, sobrang dami kong natutunan. Sobrang dami kong natutunan, to be fair. At ito yung parang tumulong sa akin para mag-manage pa ng maayos ngayon sa mga future projects ko or sa mga projects na ginagawa ko ngayon. So, ang nangyari nga that time, dami kong sinasabi, is ginawa na namin yung waitlist, daming mga 4,000, 5,000 ngayon naghihintay na para sa application na yun. And then, biglang nagtagal pa yung backtesting phase. Ang dami kong ininvest pa, nag-invest pa ako ng, let's say, in total, almost 1 million more sa backtesting na yon. Let's say yung almost ininvest ko sa lahat mga 50,000, 55,000 euro, ganun. Let's say mga 3.5, 4 million pesos almost. So, ang nangyari that time is yung backtesting hindi pa nagawa, sobrang pangit pa ng backtesting. Ito yung parang hinahanap talaga ng mga tao, like pumunta sa RenX para mag-backtesting case, pumunta sa TradingView, mag-backtesting ka sa TradingView, or pumunta sa Forex Tester, o kung ano man yung meron tayo ngayon, FX Replay. Yung RenX, yung ginagawa ko talaga that time is yung parang all-in-one na lahat. Yung meron tayong journaling, meron tayong calculator, meron tayong dashboard, meron tayong lahat ng data na kailangan mong i-improve, meron tayong backtesting, meron tayong profit calendar, meron tayong journaling, yung habits mo. So like, nandun na lahat. Meron tayong mga community na pwede ka magawa ng sariling group, pwede ka mag-message sa mga ibang traders, at pwede kayo maging friend. Yung parang nandun na lahat. Okay? So, noong October 2023, nilaunch na namin yung application. Okay? Maraming tao nga naka-subscribe. And ang plan namin, it was parang monthly subscription. Meron kaming Pro, meron kaming Premium, meron kaming parang Pro Plus, or parang ganung basic. Magbabayad ka lang ng monthly subscription, tapos pwede mo nang i-avail lahat ng mga tools or lahat ng mga functions na meron tayo sa application. Okay? Sa RenX. So, yun, ang na-realize ko is hindi madali magawa ng application. Hindi lang like basta-basta ka magagawa ng app, tapos yun, ilalunch mo na sa market. And then, ang una kong dapat na nagawa dati is yung itry muna yung market, or itry muna talaga kung may potential yung market, which is para sa akin, may potential talaga pero mali yung execution ko, or sobrang tagal yung execution namin. Kasi diba, August 2022 namin in-start yung company, in-start yung project, and then October 2023 pa namin na-launch yung product. So, medyo natagalan kami, yung daming oras na nasayang, daming pera na nasayang. Si Sammy, yung business partner ko, may isa pang company na minamanage din. So ako may isa pang company na minamanage din. So parang hindi ka namin binigyan yung 100% focus namin para sa project na yun. And then yun, over time, 2024, may mga members naman na nakasubscribe. Nung first day namin ng launch, nung October, naka-revenue kami ng like $10,000 the first day. Okay? And then after that, yun nga, parang after the monthly subscription, pababa ng pababa yung churn rate, pataas na ng pataas yung churn rate. I mean like, nagka-cancel na sila ng subscription until ng 2025. Nag-decide na ako na i-shutdown yung company, tapos hindi na ituloy yung project. Kasi sobrang dami ng gastos, yung monthly expenses na kukuha sa akin, hindi sa mismong company, sa mismong pera ko. And yun, yung parang natalo sa akin,
This last years, ito yung parang project na na-fail na ginawa ko at kailangan ko siyang i-accept. Nga, sinasabi ko, it's part of the process. Ang dami kong natutunan. It's okay lang for me. But, ang gusto kong lessons na ibigay sa inyo is kung mag-start kayo ng something or gusto niyo mag-start ng isang project or magfo-focus kayo para mag-upscale or pag mag-build ng isang skill, is 100% focus yung kailangan yung gawin. Hindi pwedeng kayong nagma-marketing dito, biglang nag-AI dito, biglang mag-aaral pa ng trading dito, biglang mag-affiliate marketing pa dun sa isang oras nyo, and then mag-YouTube automation pa kayo. Like, kailangan nyo mag-focus talaga. Kung gusto nyo mag-trading lang kayo. You know, kailangan nyo ng focus kung gusto nyo maging magaling sa isang bagay. And then, ang isang natutunan ko pa is kung paano mag-manage talaga ng mga tao. Kasi hindi madali mag-manage ng mga tao. Of course, 19 years old pa lang ako that time, so hindi ko alam kung paano sila manage, kung paano i-structure yung mga oras nila, kung ano yung gagawin, paano yung authority mo. Kasi of course, kahit bata pa lang ako dati, kailangan ko pang kunin yung authority para magsabi, okay, gawin mo to, gawin mo yan, kailangan ko matapos to that day, kailangan mong matapos to ngayong araw, ngayong linggo. Tapos yun yung parang nangkulang sa akin. And then, hindi ako nakafocus sa project na yun. Ang dami kong invest na pera at na oras na hindi ko man lang nabawi. So, ito yung parang gusto kong masabi. Papakita ko sa inyo lahat yung journey, kung ano yung nangyari. Pumunta pa nga ako sa Texas para pumirma ng mga contracts. And then, yun. Ito yung pwede kong masabi sa inyo this first day ngayong sa Siargao. Okay, isang chill day lang naman kasi medyo late na din. Tapos, hindi tayo nakapunta para sa sunset, so bukas na lang. Okay, at gusto ko lang explain sa inyo kung ano yung nangyari talaga dito sa application na yun. Kasi kung makikita niyo yung first vlog ko dito sa YouTube, nandun pa yung RenX that time. Kung pupunta kayo sa first video ko dito sa channel, nandun pa yung RenX. Minamanage ko pa yung RenX ng 2025. Pero, noong mga first months of 2025, nag-decide na ako na hindi ko natutuloy yung project, mag-focus na lang ako kasi kailangan kong i-focus. And ngayon nasa Ren Funding Lab tayo, nasa Pilipinas tayo, at ito yung gusto ko talagang gawin. At in the future, maybe ituloy ko yung company. In the future, maybe magawa ko ng something similar dito sa Pilipinas. Okay, so yun lang yung parang masasabi ko. And then of course, ang dami mong lessons, ang dami mong natutunan na every project na gagawin mo or every company na pwede mong gawin, alam mo yung step-by-step process. It's all about experiences yung kailangan nyo din sa buhay. Okay. So, yan. Ito lang yung masasabi ko. Traders, titignan ko muna kung anong nangyayari na dito sa mga ating chart. Okay. And then, ano bang oras na pa? Mga 6:45 na almost ng hapon, ng gabi. Hindi pa tayo nakain din. Medyo busog pa din tayo, kakakain lang natin kanina. And then, nangyayari sa akin ngayon before matapos yung clip na to is, ewan ko kung nafe-feel nyo yung habang nasa bakasyon kayo, gusto nyo pa din magtrabaho at gusto nyo pa din maging productive. Ako, hindi ako mapakali. Gusto ko laging mag-vlog, gusto ko laging asikasuhin to, gusto ko laging tingnan kung may trade ako. Alam mo yung kahit nasa vacation mode ako, gusto ko pa din maging productive. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa sa isang oras. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa sa isang araw. Alam mo yung kahit 7 days of vacation, parang need ko nang bumalik sa routine, need ko nang bumalik sa setup, need ko nang bumalik sa office, need ko nang maging productive. Ito yung nangyayari sa akin ngayon. Ewan ko kung nangyayari din yun sa inyo. Pero for example, per me, personally, hindi ko kaya magbakasyon ng 2 weeks, more than 2 weeks, more than, let's say, 7 days. Okay? Ngayon, magbabakasyon ako 2 weeks, so let's say, tignan natin kung paano ko siya ma-handle or ma-manage. Pero yun, kailangan ko nang masanay kasi in the future, baka maybe marami akong trip na kailangan gawin, marami akong business na kailangan asikasuhin, marami akong deals na kailangan i-close. So, ito yung parang ginagawa ko na ngayon. Okay? Kailangan ko sanayin yung sarili ko na magtrabaho sa isang environment na hindi ako sanay, kahit nasa Siargao ka, kahit nasa Spain, kahit nasa Bali, or kahit nasa Airbnb ka, nasa hotel, nasa kotse, nasa office, kung nasaan ka man, kailangan kong masanay maging productive at magtrabaho ng maayos kaysa magiging productive lang ako pag nasa bahay. Kailangan kong yun yung i-focus ngayon at ito yung kailangan kong i-practice na. So yun, traders, sobrang dami ko nang sinasabi. And kakain muna tayo mamaya, mag-chill muna tayo ngayong gabi. And then of course, mag-subscribe kayo dito sa channel. Ang dami ko pang gagawin. At marami pa tayong i-upload dito sa Siargao. Nobody's perfect, I'll never try. No, but I promise I'm worth it if you just open up your eyes.
¿Qué haces en Little X? Yo pues manejo parte de las redes sociales, Muy bien. contenido. Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Gabriel? You get what you give, that's the simple truth.